So yun, no, isang magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back again sa ating channel, no. So meron tayong kung tunting update dito sa ginawa natin ngayon. Bali, ano muna tayo? Agawa muna tayo ng CRT TV, no, kasi medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-repair at saka nakapag-upload ng mga CRT TV. So ito isang ano, Sanyo 21 inches, no. Tapos dynamic platinum yung kanyang version, and ano po siya? Hindi pa po siya slim, no, kundi ordinary pa lang siya. Ayan. Ito yung nakalagay, oh. Ayan, dynamic platinum. Yun. Tapos binuksan na rin natin siya. Bale, ito back job to eh. Kasi nung unang gawa natin ito, yung reklamo na mayari is ano, yung color problem. So kulay green yung kanyang display. So yung ginawa natin is naghinang lang tayo, niresolder natin yung kanyang seaboard kasi dito yung maraming lost contact. So yun. Tapos pinag-resolder na rin natin yung mga lost contact dito sa kanyang mga board. Ayan. Then tapos isang araw nag-text yung mayari at tumawag pala na pagdating daw umandar siya ng saglit tapos biglang namatay siya. Tsaka pag pinag-unplug niya yung unit tapos balik saksak niya, medyo aangat daw yung kanyang, magkaroon daw siya ng standby. Tapos yung sanyo kasi kapag nagusilit siya, medyo magdidim yung kanyang ilaw na kanyang standby. Tapos sabi ng mayari, nagdidim naman daw siya. Kaso bumabalik siya ng malakas na ilaw. So ito po siya. Saksak natin. Ayan, nakasaksak siya. So ito yung normal standby. Ayan, oh. Standby. So pipindutin mo yung kanyang channel, mag-uusilit yan. Ayun, di ba magdidim siya? Ayan. Ayun, oh, bumalik po siya ng malakas na ilaw yung kanyang standby. So nagpo-protect po yung unit natin. So ito siya. Tingnan nyo, dito tayo sa meron natin. Kung may angat ba na display. Ayun, oh, kita nyo naman. Pipindutin ko ulit yung channel niya. Mag-uusilit siya, ayun, oh, lalabas naman yung kanyang blue back screen. Tapos napo-protect po siya, may isang liwit na lang sa may gitna, no. Ayan, ito yung problema na mayari. Pero pag pinanda daw siya ng medyo nakapahinga daw yung unit natin, yung TV niya isang araw, kinabukasan pag saksak niya, tuloy-tuloy na yung pag-andar. Hanggang sa patay mo lang. Pagkapatay mo naman, pag sinaksak o pin-on mo siya ulit, hindi na po siya gagana. Yun na, magpo-protect na naman siya. So binalik na may-ari nito. Bali last year pa to eh. Nasabi na may-ari sa akin, tapos ngayon pa lang yan na ibalik kasi medyo malayo at saka wala dang sasakyan, no. So ito na. Bali diretso na po tayo, no. Bali sa mga ganitong problema ng Sanyo, marami po tayong mga na-experience nito. Protect problem, yung unang counter natin is dito sa kanyang feedback core, sa kanyang adjust dito sa may secondary, sa may opto, no. Yung makita nyo yung parts dito, meron pong kadalasan yan yung kanyang resistor, magkaka-change value po yan. Tapos yung diode, sira putol yung paa, yun yung isang dahilan kung bakit siya napoprotect. Tapos pangalawa, mga na-encounter natin, itong transistor na to, ito yung mga transistor is protect yung mga transistor na to eh. Yung 681 dyan, ayan. Yung 684, Q684 at saka, asa na yung isa, hindi ko makita. Q681. So yung mga transistor na to, meron po siya mga filter. Kadalasan dito, yung filter niya, medyo weak na siya, no. Ano po siya, malapit na siyang mag-open. So yung dahilan kung bakit siya nagpo-protect. So mga experience natin, pinalitan natin yung capacitor dalawa sa mga transistor na to. So nag-normal na siya. So ngayon chinik natin tong mga capacitor na to, normal naman siya. Gumamit pa tayo ng ESR, so okay naman. At saka pangatlong experience natin, yung protect nito, ito rin protect din tong ng Sanyo, no, yung tong Q449 ayan, no. Protect din yan. So kahit tinanggal po natin yan, bali dito tinanggal natin yung dito muna, chinik natin yung feedback dito, normal naman siya. So yung capacitor dito normal din. Tapos dito, kahit nahinang natin yung protect nito, itong Q449, so ganun pa rin, wala pa rin epekto, no. So protect pa rin yung unit natin.
So, pang-apat naman na experience natin, yung nagkakaroon ng problema kung bakit siya napoprotect is yung dun sa may heater niya. Ito yung linya ng heater natin, no? Ayan, kita nyo ba? Ito yung linya ng heater natin. Mapapansin nyo, kung babaybayin natin yung kanyang linya, dadaan siya ng resistor, tapos diode, papasok yan dito sa kanya, may filter yan. Yung filter natin is, yung number niya is, hindi ko makita, medyo C469. Ayan. So, ito, minsan napuputol yung paa, kaya napoprotect siya. So, nung tinest natin, normal po siya. Wala po siyang problema. So, medyo nahirapan ako, kasi yung mga na-experience natin na mga protect, or ginagawa natin pag ganitong problema, protect problem, is hindi po siya umubra, no? Hindi po siya gumana. So, hanggang sa nakuha natin pang-limang option para lang mapaandar natin yung unit na to, kasi chinik natin, medyo natagalan nga ako dito. Excuse me. May trangkaso po tayo, no? Bale, meron tayo, marami na po tayong pinagagawa dito. Chinik natin yung kanyang mga parts. Vertical, pinalitan na rin natin. So, ganun pa rin. Binalik natin yung original niya. Tapos yung mga dito, ang dami na natin mga pinaghihinang dito, no? So, wala pa rin epekto. So, pang-limang option natin na nakuhang diskarte is ito siya. Lang yung protect kasi ng sanyo is laging connected yan sa may heater. So, wala namang problema yung filter ng ating heater. So, chinek ko yung linya or binaybay natin yung linya ng ating heater kung saan talaga siya papasok. Ito, sundan natin ha. Ito heater, di ba? Tapos, ito heater to, galing to sa may flyback natin. Ito heater. Ayan. Papasok yan dito ng resistor. Tapos, papasok to sa may C-board natin. Tapos, dito, papasok to dito sa may resistor na to. Tapos, no? Resistor na yan. R475. Tapos dadaan ng diode na D467. Tapos papasok sa may filter na C469. Dadaan ng diode na D476. Ito, dadaan pa ng isang diode, ng dalawang diode pala, D468 at saka D468 at 486. Yan, kung babaybayin natin to, papunta yan dito. Ayan. Ito, binaybay natin. Papunta yan dito sa may jumper na G808. Ito. Itong jumper na to, papasok yan dito sa may ito. Pasok yan dito. Dadaan siya ng diode na 681. Papasok dito sa may regulator na to. Ito yung 9 volts na regulator natin magsusupply sa may jungle natin, no? Ayan. So ito, yung G808. Kung babaybayin natin to, papasok din to sa, tulok ko naman yung camera natin, pambihira kang camera ka. Bakit ka parang, wait. So ito, continue po tayo, no? Bali, pinutol natin yung video kanina kasi medyo naghahang yung camera natin, tapos may customer din. Ayun. So ito po siya, tandaan nyo to. Dito na po tayo. Sa may jumper na G808, papasok yan dito. Dadaan ng diode, tapos dadaan ng regulator na to na magsusupply sa may jungle natin. Kung babaybayin pa natin to, eto, yung linya na to, papasok yan. Zoom in naman natin para makita, no? Yan. Eto. Kung babaybayin natin yan, sinik po natin ng resistance yan. Yan, papasok po yan dito sa may bandang vertical natin dito sa may transistor na to. Yung number ng transistor natin is, kasi, wala na tayong thinner. Q521. Papasok yan dito. So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin tong jumper na to. Kasi ito, kung mabaybayan pa rin natin yan, ayun o. Meron din yung linya na pupunta or pababa. Ito, papasok to ng jungle natin. Tapos, papasok din yan sa may audio section natin. So, ito, galing to sa may heater, dito sa may taas, di ba? Tapos, papuntang baba, papasok ng bandang vertical sa may transistor na to. Ayan. At saka, papasok yan sa may jungle. Papasok din yan sa may audio system. So, paulit-ulit lang, no? Gawin natin is, hang natin tong kanyang jumper na to. Yung kanyang Protect G808. So, wait lang at, bali, hang lang natin yan. So, ito. Ayun, Nahang na po natin yan. Ayun,
okay na po yung kanyang paa. Yun. So, testing natin ngayon to kung obra ba yung ginawa natin. So, tignan natin yung tester natin. Saksak ko. Ayan, abangan natin tong. Ayan. So, pindutin natin yung channel niya. Yun, medyo nagdi-dim siya. Tingnan natin kung hindi na ba siya babalik sa malakas na ilaw. So, hindi na po siya bumalik. Tingnan natin. Ayun, nagka-display na po yung unit natin, oh. Ayan, oh. Hindi na po siya nagpo-protect. So, check natin ngayon to. Bali, yung problema niya is ano, pag napatay mo siya, hindi na po siya bumabalik, hindi na po siya under ulit, no? Hanggang sa magpo-protect na lang siya lagi. So, pinutin ano, wait. Patayin natin. Tapos, tingnan natin kung hindi na babalik yung problema. Ayan, patayin natin. Tapos, power on ulit. Nagdidim yung kanyang ilaw. At, hindi na rin bumalik yung kanyang malakas na ilaw ng kanyang indicator. So, tingnan natin kung may display pa rin. Ayun, normal lang yung display. Ulitin pa natin, no? Para masiguro. Ayan. So, power on. Nagdidim yung kanyang ilaw. Tingnan natin kung hindi na siya namamatay. Ayun, hindi na nga siya namamatay. So, yun. So, ito yung panglimang diskarte na discovery natin, no, sa kanyang protect ng sanyo. So, kapag hindi nyo kabisado yung ganitong problema, protect ng sanyo, chinik nyo na lahat, normal naman. Pero bakit ganun pa rin siya, protect pa rin. Ay nako, sasakit yung ulo nyo hanggang sa isa sa ulo na lang yung unit. So, ito na lang, hanggang dito lang yung siguro yung video natin, no. Sana kahit paano may nakuha kayong idea sa tingin ginawa ngayon. So, check lang muna natin yung kanyang B+, kung ilan yung kanyang B+ supply. So, yung B+ natin is 130. So, normal po yan. Ayan, 130. Kung standby, ano po siya, pag hindi pa siya nag-oscillate, or standby siya, nasa mga 120 volts yung B+ natin. Tapos, yung 180 natin, check natin yung 180. Asan yung 180 dito? Ito yung 180, oh. 180 natin. So, meron siyang 187. So, normal. Normal po siya. Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin, mga paps. Maraming salamat sa mga nanood, no? Hindi natin nalagyan ng video display kasi normal naman daw yung kanyang video display nito. Yung problema is nagpo-protect lang siya. Maraming salamat sa mga nanood. May God be with us always and see you in the next video. Bye-bye.